So dapat buong puso, walang pag-aalinlangan. Di ba kanina yung 100% dapat maging obedience tayo katulad ni King Saul. Diba? Kung naging 100%, siguro siya pa yung maghahari sa panahon na yun. And the other one, ito po. Lead your family or community in worship and obedience to God. So huwag natin kalimutan na isama natin yung ating pamilya. Kung minsan man, medyo mahirap, pero kaya natin, lalong-lalo na yung sa mga anak natin, sa mga young ones, sana huwag tayong magbago, magpatuloy po tayo sa pag-worship at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, di ba mayroong next sa end of July? Sa mga teens, sana maka-attend po tayo. Maghahanda po muli kami ng schedule para sa activities. Ayun. Kasi nga, parang sinasabi ko to, parang matanda. parang kasi nga kayo yung susunod sa generation namin. So sana magkaroon ng lahat ng things ng maalab na puso na makapag-attend next activities, July, end of July. Ayan. And stand firm even when the world around you choose differently. So maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos, na kahit yung sa paligid natin is sobrang negative. Kung sa office, sa lahat sila na after work, inuman, huwag ka sumama. Kasi mas magiging malakas yung hatak ng na baka mapahama ka pa. So yun mga kapatid, sana magkaroon tayo ng wise na decision sa buhay. Habang bata pa, magkaroon ng wise na decision. Kasi kapag sasabihin niya, nasa mali pagsisisi, no? So yung mga kids, mga teens, sana maging nalaro tayo na magkakasama. Sa mga matatanda dito, katulad namin, yun. Tuloy-tuloy yung pag-aaral natin, tuloy-tuloy para magkaroon tayo ng blessings na hindi lang blessings dito sa lupa, eternal life. At yun po, maraming po salamat na po nagkaroon ng bawat isa ng konting kaalaman na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Nawa tayo ay maging choose wisely. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po sa turot aral na binahagi sa ating ng ating kapatid. Tayo naman po idadako para sa pinakasentro ng ating gawain sa panambahan. Ang pagpupulputo ng dinapay at pag-inom sa rob. Tayo po muna yung mawit, the Lord's Supper. When we meet in sweet communion. Ready? Sing. When we meet in sweet communion, where the feasting body is spread, where our broken closer union, while partaking of the bread. Precious peace, solace, surpassing, wondrous love for you and me. While we feast Christ gently with
Pati po tuwagin si Brother Tyson. Tapos sa Good morning po sa inyo lahat. Salamat po sa aral salita sa mga kapatid po natin kay Buddy Jason para po sa Bible study at po sa kay Brother Jopal para po sa sermon. Dadako po tayo sa pinakasentro sa pag-aaral sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon si Kristo sa pamamagitan po ng pagpulot-pulot ng tinapay na walang ibadura at pag-iinom po sa ubas ng saro. Papasahin ko po ay nagtalatot po dito sa Biblia, dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. Ito po ang sulat at sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y pinagkanulo ay dumapot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng magkahapon na sinasabi, ang saro ito'y siya ay bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisino sa pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kainin ninyo at tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Daratpat siya sa atin ng tao ang kanya sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng ato sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.